Hey, welcome back. Ayan, meron akong gustong sabihin muna sa mga nagtatanong kung paano magpadala ng private message sa Hugot Radio. Meron po tayong video niyan. Okay, punta kayo ng YouTube sa Hugot Radio. Hanapin niyo to. How to send a private message to Hugot Radio. Play niyo na lang at nandun po yung instruction. Okay, maikli lang naman yon. Okay? Now, basta tayo ng isa pa. Okay? For tonight. At hanapin natin. Okay. Galing kay, tawagin natin siyang Jay. Okay. Hindi niya tunay na pangalan. Excuse me. Pasensya na, medyo sinisipunin yata ako ngayon. Good evening po, DJ Ron. First time ko itong basahin, kaya di ko rin alam. Pa-help naman po, please. Hindi ko na kasi alam ang dapat kong gawin. Sa 7 years po ng relasyon namin, LDR. Kami once a year lang po kami nagkita o magkita. Sa 7 taon, once a year lang kayo nagkita. So 7 beses lang kayo nagkita. 10 days ang stay niya dito sa province namin. Sa Manila kasi siya nagtatrabaho. Okay naman relasyon namin. Nagbago lang po nung sinabi ko na pag-uwi niya, asikasuhin naming birth certificate niya para sa kasal in the future. Natakot yung lalaki. Nabahag yung buntot. Nahiya na daw siya sa parents ko. Araw-araw naman kami nagtitext pero hindi katulad ng dati. Na every morning nagtitext siya sa akin ng good morning, mag-good night sa gabi. Pero ngayon may iba na. Hindi na siya masyadong nagtitext ng good morning. Hindi ko na alam kung totoo pa ba ang mga text niya na I love you and I miss you. Nagugulan po ako. Please help me naman po. So, Jay. Okay. Next message niya. Sa 7 years po namin, okay, inulit lang naman niya. Hindi ko na alam kung meron ba talaga siyang pangarap sa relasyon namin. Ako lagi ang nag-e-effort para makatext siya. Ako lagi ang nag-video call sa kanya. May mas oras siya sa barkada niya. Makipag-inuman na umaabot ng sobrang gabi. Bigyan niya po ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na ba ang isukong relasyon namin? I need advice, please. Okay. Thank you so much, Jay, sa pagpadala ng message mo. Sabi ko nga, straight to the point tayo lagi, ha? Kasi maikli lang ng oras natin sa in every video at message na pinapadala nyo para mabigyan ko ng daan yung iba din. So, Jay, sa 7 taon, matagal na kayo. 7 beses lang kayo nagkikita kasi once a year lang kayo nagkikita. Alam mo, Jay, masyado ng ano yan. Masyado ng matagal yan bilang magkasintahan. Naalala ko nga, sabi nga ng isang pastor, alam mo sa mga magkasintahan, sobrang tagal na nga ang 3 taon. Pero tama rin naman, 3 taon. Kasi dapat magkaroon kayo ng sapat na panahon para magkakilalanan. Okay? Then, ang reason why hindi dapat masyadong matagal, kasi mostly, nahuhulog po tayo sa kasamaan at temptation. Okay? Dahil kung ano-ano na ang naiisip ng mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa ng magkasintahan pa lang. Kaya, kung ano-ano nang nagagawa hanggat sa naibigay mo na lahat at ano pa ang hihintay ng lalaki sa iyo at ano pa ang hihintayin niya sa ano bang tawag dito sa harap ng altar kung lahat na ng bagay ay nakuha na niya sa iyo. So, kailangan mong pag-isipan ang mga sinasabi ko. Okay? Ngayon, sa 7 taon na yan, sa tingin mo ba yung mga sinasabi ko ay nangyari na? Okay. Eto namang lalaki. Alam mo, sa tingin ko, wala naman talaga siyang balak na pakasalan ka. Kasi, kung talagang mayroon, hindi na yan magtatagal pa. Hindi na yan patatagalin pa. 7 taon, imagine that. 3 taon na lang, 1 dekada na kayo. Diba? Mayroon pa nga dyan, 10 taon na mahigit, boyfriend-girlfriend pa rin. Diba? Di ba kayo nag-iisip, ladies, na parang lugi naman kayo niyan? Parang ang daming pagkakataon na lumipas sa inyo at napalipas mo na sana
na ibigay mo na sa mas karapat-dapat na lalaki. Ang lalaki kasi, kung talagang seryoso yan sa'yo, hindi na yan patatagalin, pakakasalan ka na niyan kasi gusto niyang siya na lang talaga. At kayo yung dalawa lang talaga at bumuo na kayong pamilya. Pero sa sitwasyon na to, sa tingin ko, yung lalaki ay ano lang, parang sorry for the word. Sorry din kasi ito ang nakikita ko. Parang nagiging palipas sa bakasyon ka lang. Kasi pag umuwi siya, 10 days stay in sa province nyo, sa 10 taon na yon, wala ba kayo ng mga nagpag-uusapan ng mga mas seryosong bagay na patungkol sa iyong future at mga plano sa buhay bilang mag-asawa? Di ba? So, ikaw lagi ang nag-i-initiate, ikaw lagi ang nag-iisip kung anong dapat gawin, ikaw pa mag-aasikaso ng birth certificate at yun nga, siya pa ay nabahag yung buntot. So, ibig sabihin, Jay, babae po itong kinakausap ko ha. Jay na lang tinawag ko sa kanya pero babae ito. Ibig sabihin, Jay, yung boyfriend mo ay wala talaga siyang plano. Masakit man marinig mo ito, pero yan ang nakikita ko. Okay? Sa tingin ko rin, LDR, kung ang lalaki ay totoo sa'yo, hindi yan magugusto na 7 taong kayong long distance relationship. Tapos, once a year lang kayo magkita. Isang malaking kalokohan po yan. Okay? Kasi kung ako ay totoong nagmamahal at gustong-gusto ko ang babae, hindi ko na patatagalin yan kasi baka maagaw pa ng iba. Ha? Gets mo ako? Oh, yun. Kaya ladies, kung ang lalaki ay sobrang malabo at talagang wala naman talang plano sa inyo, alam mo, in just a year, dapat meron na siyang plano. Di ba? And, dapat klarado na kung ano mga dapat yung gawin sa future niyo kung talagang gusto kayo mag-asawa. Pero kung in just a year, wala man lang siyang nasabing plano niya, puro lang naman kalendean ang hinihingi niya sa'yo, and mostly, guys, ganun. Kaya ladies, mag-iingat kayo kasi kapag nakuha na ng lalaki yan, goodbye ka na kapag nawala yan. Sorry ka. Kaya nga, sabi ko, lagi niyong alagaan yan. Huwag niyong ibinibigay ang isang bagay na hindi pa dapat nakakuha ng isang boyfriend. Tandaan niyo ladies, hindi dapat nakakuha ang benepisyo ng isang asawa ng boyfriend lamang. Ano bang mga benepisyo ng asawa? Sex. Benepisyo yan. Ngayon, kung boyfriend pa lang, abay, wala siya doon. Hindi niya yun benefit. Hindi niya dapat makuha yan sa'yo. At wag na wag mong iisipin na yung mga sinasabi ng lalaki, kung mahal mo ako, gawin natin yan. Kung mahal mo ako, ibigay mo yan sa akin. Tapos naniwala naman yung mga babae. Kasi ayaw nilang mawala yung lalaki. Kasi natatakot sila na ang ingay naman tong aso, pambihira. Natatakot kasi yung mga babae na baka mawala yung lalaki, iwanan sila kapag hindi nila yun ibinigay. Ayun, talagang mangyayari yun. Kasi ang lalaki, once na nakuha na yan, anytime makapag-isip yun na iwanan ka. Okay, walang kawalan sa kanya, walang kawala sa kanya. I mean, walang mawawala sa kanya kasi may nakuha na siya. Diba? Tandaan nyo ladies, walang nawawala sa lalaki talaga. Well, technically mayroon kasi hindi na rin siya magiging, nagkaroon na siya experience. Pero, ladies, alam niyo yung sinasabi ko. Diba? Kung ikaw ay hindi pa nagkakaroon ng ganyan na experience, please, alagaan mo. Wag mo yung ibigay. Kapag ang lalaki, ang boyfriend mo, yan ang hinihingi kagad sa'yo, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, 101%, 102, 103% pa, sobra pa. Okay? Hindi kanyan totoong mahal. Katawan mo lang ang habol niya, sex lang ang hanap niya sa'yo. Kasi ang totoong lalaki, marunong niya maghintay at marunong niyang pahalagahan ang iyong pagkababae. Kasi ganun ako dati. Gusto ko lang makuha. Di ko naman talaga sila mahal. Masaya lang ako sa ginagawa ko kasi, alam mo naman feeling kapag ganun. Hindi ko na elaborate pa kasi baka may na nakikinig ng mga minor. Alam niyo yung sinasabi ko. That time, yun lang ang habol ko.
Wala akong pakialam kung magkawalaan kami basta nakuha ko yung gusto ko. O, kaya kayong mga babae, maging wais kayo. Okay? Lagi kong paulit-ulit man hanggat sa tumatak yan sa utak nyo. Okay? Baka marindi na kayo sa paulit-ulit kong pagbibigay sa inyo ng mga sinasabi kong kagaya nito. Pero ito po talaga ang totoo. Kasi kapag wala na, ano pa? Diba? O ngayon, ibigay mo yan kapag talagang sigurado ka na sa kanya at mag-asawa na kayo. Diba? Kahit gawin nyo pa yun araw-araw, wala kaming pakialam dyan. Diba? Ako, concern lang ako sa iyo kasi, nagkikare ako sa iyo. Okay? Hindi ko naman ito sasabihin sa iyo kung wala naman akong pagpapahalaga sa inyo. Ano bang pakialam ko sa inyo? Diba? Hindi naman tayo magkaano-ano. Ang arte, no? Pero hindi. Joking aside, totoo po yan. Okay? Para naman yan sa kabutihan nyo. Okay? Kung babae ka, wala ka pang experience niyan, alagaan mo yan. Ako, precious kaya yan. Alam mo ang katawan natin, ang katawan yung mga babae, tayong lahat. Ito ang tahanan ng Holy Spirit. Kaya wag na wag mong yang ibigay sa mga demonyo, mga lalaki yan. Mga demonyo, no? Ganon din ako dati. So, sinasabi ko lang sa inyo para mamulat kayo. Okay? Alam nyo kung ano mga pinag-iisip ng isang lalaki magloloko. Kaya nga marami na akong videos about pagloloko. Mga manloloko, mga signs ng mga manlolokong lalaki. Ito, sabihin mo nga, magka-boyfriend-girlfriend nga ako mo 7 years, LDR, once year magkita. Tapos, nung ikaw na ang nag-initiate ng pag-ayos ng birth certificate, bigla siya nabahag. Tapos, ito pa. Ladies, marunong naman kayo magpili. Magpili-pili kayong lalaking walang bisyo. Ito, may oras siya sa mga kaibigan niya hanggat sa gumabi, sa pag-inuman, sa barkada. Inuman umabot hanggang sobrang gabi, sabi mo. Naku, ngayon pa lang, mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, ganyan na siya. Naku, pag naasawa mo yan, kawawa ka. Papangit ka, sobra. I'm telling you, nakita na ako ng mga babae na nakaasawa ng siraulong lalaki. Pumangit sila. Ikaw, gusto mong pumangit? Baala ka. Choice mo yan. Ako, concern lang ako sa'yo. Sayang naman yung ganda mo, Jay. Ikaw din, yung nanonood ngayon. Alagaan yung sarili nyo. Alam mo, ladies, may pinost nga akong video dyan. Kinakasal sila porque inuuyo-uyo ng babae yung pagpapakain dun sa lalaki. Kasi sweet-sweet. Sinapak ba naman ng lalaki? Jane, kasalan tapos sasapakin ka ng asawa mo sa harap ng maraming tao. Wala yan respeto sa'yo. Kapag minumura ka ng lalaki, sinasaktan ka, wala yan totoong pagmamahal at respeto sa'yo. Gumising ka. Hindi ka ginawa ng Diyos para saktan at sapak-sapakin o sasaktan lang kung ano-ano, mura-murahin ng lalaki. Naku, precious ka. Alam mo, mas maigi pang maging single ka lang kaysa makasama mo isang sira-ulong lalaki. Mas magiging masaya ka pa, lalo ko pang gaganda. Pag pumasok ka sa relasyon na lalaking sira-ulo, baka yung aso mo, pag uwi mo dun sa bahay, hindi ka na makilala, sobrang pangit mo. Okay, papatawa lang ako, pero may diin yan. Totoong mga sinasabi ko. Okay, Jay, huwag ka na dyan. Pambihira. Hindi ka mauubusan. Kung talagang bibigyan ka ni God ng lalaki mapangasawa mo, bibigyan ka. Kaya unahin mo sagad sa buhay mo kasi siya na mas nakakalam ng mas the best para sa iyo. Ikaw din nanonood. Huwag mong pangunahin si God. Huwag kang manguna. Yung bakit walang forever, inuulit ko, manood kayo nun. Kasi nakakalimutan nyo na eh. Balikan nyo yung mga old videos ko. Mas maganda yung mga topics doon at mas matututo kayo. Okay? Yung mga gusto mag-vote dyan, please vote naman habang may oras pa hanggang March 12 ito. Masana manalo tayo. Go to this link na nakalagay sa taas or dito sa description ibibigay ko rin. Okay? I-vote nyo po ako para manalo tayo sa People's Choice Award. Maraming salamat po. Ako po si Ronaldo dito sa Hugot Radio. God bless you. I love you.